Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa pagpanig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Antonio Vargas kontra Diego Higa. Didipinsahan po ni Vargas ang kanyang WBA World Bantamweight title sa kaunang pagkakataon. At ito naman si Higa po bilang challenger, rank 2 sa WBA. Ang kanilang fight schedule, July 30, 2025, nagaganapin sa Yokohama, Japan. Mamayang gabi na po ito ating masasaksihan sa The Zone. Live ito sa The Zone mga idols. Sa labanan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyo malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. At inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video mula sa comparison, prediction, fight analysis. Karagdagang kaalaman po yan para sa atin na kung saan marami kayo makukuha mga basihan na posibleng mag-impluensya sa inyong desisyon sa pagpili na sa tingin po nyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang sagupaan o suntukan. Bagamat ang Dong Sports Pits ay naghahayag ng prediksyon, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ang Dong Sports Pits kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman, simulan na natin. Alamin na natin mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamitin referensya sa comparison natin mamaya. Unahin natin sa panilang challenger, Diego Higa. Bilang isang professional boxer, si Higa po ay may impresibo kartada, 21 wins with 19 wins coming by way of knockout, may 3 talo at 2 tabla. Sa kanya 3 pagkatalo, isang beses nakatikim ito ng knockout, technical knockout. May edad 29 anyos at ang height 5 foot and 4 inches, reach 64 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 90.48%. Last fight, February 24, 2025, nakasagupa si Sia Tsutsumi. Tabla po ang hatol ng mga hurado. Karanasan o experience ni Diego Higa, dating world champion sa WBC, doon po sa flyweight division 2017 hanggang 2018. Natikman niya ang kanang pagkatalo doon po sa flyweight division sa mga kamay ni Christopher Rosales by 9th round technical knockout. At pagkatapos noon, natatalo na lamang itong si Higa mga idol, lalo na dito sa bantamweight division sa pamamagitan po ng puntusan. Nakasagupa niya si Ryosuke Nishida, si Sia Tsutsumi. Sa skills nitong si Diego Higa, Buster puncher, pressure puncher style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Ulitin ko, pressure puncher style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Timing lang sa pagbato ng suntok itong si Higa. Ngunit yung timing mga idol, yung pili lang na suntok, talagang power, accuracy. Accurate ito kung bumabato ng suntok. Pagdating po sa depensa average, sa durability, marunong man-knockout, marunong din matalo sa pamamagitan po ng puntusan, at ang masasabi ko para kay Diego Higa, matindi ang determinasyon mga idol. Kasi naka-recover sa kanyang mga talo. Naka-recover siya. Kaya nga, naging world title challenger siya dito kay Antonio Vargas na may hawak sa WBA. Na kung saan sa ranking nga, rank 2 itong si Diego Higa. Sa panig naman ng kampiyon si Antonio Vargas, bilang sa professional boxer, may impresibo kartada naman ito, 19 wins with 11 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa natalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, knockout, technical knockout ang kanyang sinapit. May edad 28 anyos, at ang height 5 foot and 5.5 inches. Reach 66 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio 57.89%. Last fight, December 13, 2024, nakasagupa si Winston Guerrero. Panalo by 10th round, technical knockout. Karanasan o experience ni Antonio Vargas, 2019, natikman niya ang pagka-knockout sa kanyang buong professional boxing career sa mga kamay ni Jose Maria Cardenas. First round lang ang kanyang tinagal kay Cardenas mga idol. Ngunit, pagkatapos niya natalo, nag-comeback fight na kung saan umabot sa 10, puro panalo. Na kung saan mga idol, 7 ang kanyang naipanalo sa pamamagitan ng knockout, technical knockout, at 3 sa pamamagitan naman ng puntusan. Ganun po ito katindi si Antonio Vargas mga idol. So ibig sabihin naka-recover na rin ito. Sa skills, boxer puncher din, pressure, defensive, brawler style, counter puncher style. Malimit natin makikita ito sa pressure puncher style, brawler style dahil may pagka-agresibo itong si Antonio Vargas. Si may volume puncher taglay ang power timing at accuracy. Sa depensa, average. Sa durability, marunong man knockout.
Pero matindi din ang determinasyon kasi nakaka-recover, nakabangon. Hindi lahat ng boksingero mga idol nakaka-recover sa ganong sitwasyon na matulog ka sa loob ng luna or sa loob ng ring. Kaob to nung na-knockout ni ni Jose Maria Cardenas Napuruhan siya mga idol So ayan, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Itong si Antonio Vargas ay sa Amerika. Magpangabot sila sa bansang Japan. So, disadvantage sa panig ng kampiyon ang kanya pagdayo. Na kung saan mga idol, delikado sa politika, lalo na sa hometown decision, favoritism, ang kampiyon. Advantage naman kay Diego Higa na siya ang dinayo ng kampiyon. Crowd advantage, sa politika, advantage na yan. Oo. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance dahil alam naman natin na challenger si Diego Higa, champion si Vargas. So sa physical na appearance na tayo. Unahin natin sa edad. 29 anyos si Higa, 28 anyos si Vargas. Pareho na sa prime. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa height, mas matangkad po itong si Antonio Vargas ng 1.5 inches. Sa reach, 2 inches ang ikinalamang nito si Antonio Vargas. Ngunit pagdating po sa knockout ratio o sa power, 90.48% ang knockout ratio nitong si Higa, 57.89% ang knockout ratio ni Vargas. So, na kay Higa ang kalamangan pagdating po sa power dahil napakataas po ng kanyang knockout ratio. Activity, pero aktibo. Sa experience niya, mga idol, para sa akin 50-50 na lang to. Dating world champion si Diego Higa, kasalukuyang world champion naman si Antonio Vargas. At sa uri ng kinalaban dito sa pro fights, hindi na rin po sila magkakalayo. Lalo na dito po sa bantamweight division na kung saan dito sila magpangabot. Ngayon, sa skills, parang boxer puncher. Oo, parang boxer puncher. Uubra kaya ang defensive style, pabugso-bugsong sugod ditong si Diego Higa, taglay ang power? O yung pagkabulyong puncher, pagka-agresibo ni Antonio Vargas, na kung saan isa rin itong power puncher? So mga idol, para sa akin, pangkalahatan sa comparison, 50-50 lang. Oo. Wala akong nakitang advantage dito kay Antonio Vargas. Nandun na tayo. Mas matangkad, mas malaki, mas lamang sa reach itong si Vargas. Pero yung power naman po ni Higa ay yun ang kanyang pantapat doon sa laki. Hindi naman ganun kalayo ang yung laki na yan, mga idol. Yun ang pantapat ni Diego Higa, yung kanyang power. Kasi sa skills pareho sila. Kaya 50-50 sa comparison lang ito para sa akin. Ngayon, dadako natin sa prediction. Prediction ko po dyan, Antonio Vargas, by technical knockout. Magsimula sa round 6 hanggang round 9. At kung sakaling hindi magawa ni Antonio Vargas na may knockout si Diego Higa at kunyari parehong kakayanin nila ang suntok sa magkabilang panig, pabor pa rin ako kay Vargas. Yung volume sa pagbato niya ng mga suntok, posibleng yan po ang maging sanhi ng kanya ikapanalo pagdating po sa puntusan. Pero matindi trabaho po yan para kay Vargas dahil nga siya po ay dayo. Oo. Matindi trabaho yan para sa kampiyon na dadayo. Yung pagnawi pa sa scorecard. Kasi kailangan niyang ipanatili yung kalamangan. Na kung saan hindi yan ganun kadali dahil 50-50 sa ating ginagawang comparison. So, pabor ako kay Antonio Vargas na mananalo. Ngayon, sa panig ni Higa, dahil 50-50 sa comparison, yung pabugso-bugso na sugod itong si Higa, mga idol, dahil sa ang kanya knockout ratio ay umaabot sa 90.48%, pagka yan tumama kay Antonio Vargas, may kalalagyan si Vargas, posible ding ma-knockout si Vargas. Oo. Magsimula po yan sa round 5 hanggang round 10. Oo, posibleng ma-knockout din itong si Vargas. Dahil hindi naman ganon kahigpit pagdating po sa depensa itong si Vargas. Oo. Ngayon, kung sakaling kakayanin naman ni Vargas ang pamatay na suntok nitong si Higa, wala na ba chansang manalo sa pamamagitan po ng putusan itong si Higa? Mayroon pa rin po. This is boxing. Anything can happen. Lalo na't power puncher ito. Posible din po na ang mangyayari dyan sa labanan, maging dominante si Higa. Dahil sa lakas na yan, na kanyang taglay, na kung saan pagka matikman na ni Vargas ang mga suntok ni Higa, posibleng magbago ang galaw din ni Higa.
na kung saan doon naman magiging dominante itong si Diguhiga sa laban. Kaya dito mga idol, delikado ang champion dito ngayon. 50-50 madala niya yung kanyang titulo pabalik sa Amerika. Kaya 50-50 sa ating comparison yan mga idol. Oo. 50-50 madala niya yan. Dahil itong si Higa po mga idol, napakalakas. Yung lakas talaga ni Higa. Ang isa sa aking concern dito kay Vargas, lalo na si Vargas ay hindi naman ganon kahigpit pagdating sa depensa. Katunayan, sa huling laban itong dalawa, huling mga laban nila, si Vargas, nanalo man kay Winston Guerrero, pero bagsak po siya. Early rounds. Swerte nga lang at naka-recover at nakabawi. Si Diguhiga naman, 9 rounds yata, palitan sila ng bagsak ni Tsutsumi. Una bumagsak si Tsutsumi. Nakabawi din si Tsutsumi, pinabagsak din niya si Higa. Gapang si Higa. So dito mga idol, lalo na't parehong may lakas itong dalawang maglalaban. Sinong una makapagpatama, siya po ang may malaking tsansa sa panalo. Dahil once na masakta ni Higa itong si Vargas at magrugi, hindi na to pakawalan pa ni Higa. Ganon din si Vargas. Ganon din si Vargas. Once na makita niya si Diguhiga na masasaktan at magrugi, hindi na rin niya yan pakawalan. Kasi kailangan niyang ipanalo by knockout ang laban dahil dayo siya. Delikado siya dyan sa kung makarecover itong si Higa. Ganon din sa panig ni Higa. Dahil kampiyon yan, kailangan mong pagtanggilas. Kaya napakatindi nito ngayon mga idol. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports Feeds. God bless sa ating lahat.